Padayon kita sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo mahitungod sa giving to the Lord. Tungod kay ang atong theme for this month is our giving to the Lord. Miaging Domingo nagisgot kita unsa gyud ka importante ang paghatag diya sa Ginoo. Our financial giving. Unsa kini ka importante sa atong pagkinabuhi ingon nga mga anak sa Dios. Gihisgutan nato ang mga benepisyo nga kining tanan gayod, kining paghatag nato sa Ginoo alang gyud sa atong kaayuhan. To our credit, kini makapaprove kanato sa atong pahigugma sa Ginoo ug kini usab makapalayo kanato sa greediness ug kita usab mahimong panalanginan pinaagi sa paghatag. Nilintak na padayon kita sa paghisgot sa mga principles of giving to the Lord. Ug kini mga prinsipyo dako kay kahimuan gayud nga failure to follow these principles of giving to the Lord mahimo pod nga dako kayog damage sa atong pagkinabuhi diha sa Ginoo. Ang uluhan sa mensahe nining taknaa, principles of giving to the Lord. Ug ang atong text sa 2 Corinthians 8:1-5. And this is all about the Macedonian Christian. Ug niini nga story sa Macedonian Christian ato makaplagan ang mga prinsipyo nga mahimo gayong makahatag kanato og mga benepisyo. Ug pinaagi ini nga prinsipyo mabatunan nato ang dugang kadasig sa atong paghatag diha sa Ginoo. Una, the measure of our giving. Diha sa verse 2 sa 2 Corinthians 8, ingon diha, out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Una, tanaw na to kung kinsa kining mga tawhana. Kinsa ning mga Macedonian Christians. Who they were. Tanawon una na to ang background sa pagsulat ni ini nga passage. Si Paul nagsulat ini ngadto sa church sa Corinth tungod kay ang Jerusalem. Ni anang higayuna nag-experience og famine. Short ang ilahang financial condition. That is why nag-awag si Apostle Paul nga tabangan since Jerusalem was the mother church. Kung tanaw na to ang church sa Macedonia, wala tag kahibalo kung unsa ang ilahang klase sa pag-worship, the way they worship, papunta kahibalo sa ilahang mga ministry diha. Pero ang klaro kay sa Bible is how they give. Giunsa nila paghatag. They are very poor pero they gave generously. Nganong generously? Tungod kay they gave not out of abundance but out of poverty. Pero ting pobriha gyud nga church. They gave not only what they can afford but far more than they could afford. Grabe ang ilang paghatag. Gipadayag gid ni sa following verse nga they excel in the grace of giving. Tungod kay ang ilang paghatag abundansya good. Abundansya tungod kay bisag sa ilang kapobrehon sila ni hatag yun abundantly. Ang pagtan-aw ni Jesus sa generosity is not on the size of the gift. Dili ang amount o dili ang kadako sa kwarta, but how much is left over after we give. Pila ang mabilin kanato after kita maghatag. God expected us to give generously. The standard measure is the Lord Jesus Christ in His giving. Diha sa 2 Corinthians 8:9, following gihapon sa ubos nga verse tungod kay ang 1-5 lang ang atong gibasa. Ingon diha sa verse 9 sa 2 Corinthians 8, for you know the grace of the Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. Ang measure nga ginapadayag ni Jesus sa paghatag, mao gyud kining iyahang paghatag. The way He gave, tungod kay siya naghatag gyud abundantly. The measure of our giving, generously. Susama sa paghatag ni Jesus. O kini ma-measure kung pila ang nabilin kanato, what is left. Ikaduha, tanaw na to ang manner of our giving. It means the attitude of giving. Kinahanglan gyud kaayo ang proper attitude of giving. Kay mao kana ang gitanaw sa Ginoo. God is not looking for the amount or the size of the gift, but our attitude in giving. Naay mga wrong attitude of giving. Una nga wrong attitude is neglectful attitude. Kini nga attitude makita nato ni sa rich young ruler. Katong giingnan ni Jesus nga ibaligya ang imong katigayunan, ihatag sa mga pobre ug uban nako, og dili gyud siya. Gineglect niya ang command ug gipangayo ni Jesus kaniya. Dili siya makahatag tungod kay daghan kay sa rason. Siguro ang rason ining maong tao nga mapobre siya, wa na siya'y bahandi, mangayo na lang siya, wa na siya'y kalipay. Daghay rason o kini nga attitude mao pud niya makita nato karong mga panahon na nga daghan gyud mga rason nganong dili mohatag. Mayusay makiglalis ta kung unsa gyud ang tama nga paghatag, ang gross income ba or ang net income. Daghay rason gyud of not giving. Ikaduha nga attitude kining negative attitude. Ug mao kini ang attitude ni Judas. Diya sa John 12
3 to 6, makita nato diha nga si Judas hilig gyud og kwarta, gasa pud ni kaniya. Munang siya ang gipili among the disciples nga treasurer. Siya ang gipialan sa pagpahiluna sa kwarta. Makita ang attitude ni Judas sa story sa babae, nagibuak niya ang alabaster jar nga perfume ngadto kang Hesus. Og perting sukuan ni Judas kay katong alabaster nga perfume, perting mahala to, pila ka bulan to nga sweldo ang amount. Gibuak, gibubo lang niya kang Hesus. Gisayangan siya tungod kay kadtong perfume kung gibaligya ato unya ang halin gihatag sa pobre, daghan pay mapanalanginan. It is a negative attitude kay ni-oppose siya sa nindot kaayo nga act of love sa babae ngadto kang Hesus. Mao nang negative attitude makita gyud ni usab sa atong pagkinabuhi karong mga panahona nga we are so focused on money, mahimong ang atong pagkinabuhi matag adlaw masintro na sa kwarta og mahimo nang greedy sa kwarta. Mao nang a man's sight depends on what is inside him. What is inside of Judas is money. Mao pud nang ang iya hapong reaction permanente gyud about money. Mao nang makahimog negative attitude towards sa mga butang sa Ginoo. Mao pud ni mahitabo sa iglesia kung ang iglesia mahimo nang critical kayo sa kwarta nga mahimong bubabag na sa mga ministry sa church ug moingon nga costly kay na, mahal kay na, gasto kay na, sayang ang atong kwarta nga gi-invest diha. We have that Judas attitude. Ikatulo nga attitude, kining dishonest attitude. O kining nga attitude naa kang Ananias ug Safira. Diya sa Acts 5:1 to 2. Nagsabot ang tibok iglesia nga tungod na kakulangon sa ilahang mga membro, mamaligya sila og mga property unya ihurot gyud og hatag sa iglesia. Og daghan ang ni-follow ni ana. Kini si Safira ug si Ananias, nagbaligya gyud sila property pero wan ila gihatag tanan. Ipakita nila gihatag nila pero part lang sa halin. Giingon nga namakak sila sa balaang espiritu. Munang diha-diha dayon, namatay gidayon sila, kirig dayon. Una si Ananias, nisunod si Safira. Tungod kay they lied to God. They lied to the Holy Spirit. Munang which is worse, to lie to God or to rob God. Kaya mahitabo nga sa atong paghatag, giingon si Biblia nga we are robbing o gikawatan nato ang Ginoo. Mao kana ang mga wrong attitude of giving. Adto ta sa mga right attitudes of giving. Naa sa verse 3 ug 4 ang mga maayong kinaiya, right attitude of giving nga malipay gyud ang Ginoo. Ingon diha, for I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability, entirely on their own. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. Diha makita nato ana nga verse is una sacrificial giving. Sakripisyo gyud tungod kay out of severe trial. Grabe ang ilahang kapobrehon. Extreme. Pag moingon gyud extreme, tumoy-tumoy gyud sa kalisod, tumoy-tumoy sa kapobrehon, tumoy-tumoy sa walay kwarta, nihatag gyud sila. More than sa ilang ability. Ut pasabot nga diunta nila kaya pero gikaya nila. Bugat gyud alang kanila. Mao pud ang hinatagan sa poor widow diha sa Mark 12:41 to 44 nga ang poor widow mora gitoy iyahang naangkon tibok adlaw sa iyang pagpakilimos pero gihatag niya tanan. Gamay lang to nga amount pero for her alang sa poor widow mao na to ang iyahang kinatibukan nga kwarta niya ng adlaw nga nagadepende siya niya na sa iyang pagkaon. Ihatag niya sakripisyo gayud kana nga paghatag. Sacrificial attitude. Ikaduha nga nindot nga attitude of giving is liberal attitude. They give liberally, freely, and willingly. Wa gyud nagpugos sa ilaha. Voluntary gyud sila, walay nagpressure sa ilaha nga hatag mo. Wala. Ang opposite is they beg. Sila pa ingon diha sa atong text nga they urgently pleaded. Sila pa gyud ang nagpakiluoy nga muhatag gyud pagkanindot nga kinaiya nga giingnag ayaw hatag nagpakiluoy noon nga muhatag gyud. Sama kini sa hinatagan ni David diha sa 2 Samuel 24:24 nga ingon siya nga dili ko pwede muhatag sa Ginoo nga it cost me nothing. Dili siya gusto muhatag nga dili gyud lisod alang kaniya ug dako ug bili alang kaniya. Mao nang mo insist gyud og hatag. Mao gina ang liberal, willing, freely, voluntarily ug dili pressure tungod kay it was a desire of their heart. Mao kana ang desire sa ilahang kasing-kasing. Mao nang liberal attitude. Then lastly, a joyful attitude. Makita nimo sa verse 2, gimension gid diha nga their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Overflowing joy. Mao nang out of joyful heart. Kalipay gid nila ang paghatag. Dili gyud sila alanganin, dili sila reluctant. Desire gyud sa ilahang kasing-kasing tungod kay
mao gid na ang ilahang kalipay. Sa 2 Corinthians 9:7 ingon diha nga each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Unang kalipay gid nila ang paghatag, unang a joyful attitude. Adto ta sa ikatulo, not only the manner of giving but also the motive of giving. Mao kani gitan-aw gid sa Ginoo. He is looking not only the attitude of our giving but also the proper or the right motive of our giving. Mao nang sa New Testament makita nimo nga nagrebuke si Jesus sa mga Pharisees sa ilahang dili mao nga motive sa paghatag. Naay mga bad motivation of giving. Sayop o wrong or dili maayo nga motivation. Kining motivated by self-interest. Kanang interest lang alang sa imong kaugalingon. Ang una dinhi nga giving to receive recognition, giving to be seen and praised by men para gyud makita og musikat og daygon sa tao. Unang selfless giving is secret giving, sekreto gyud nga paghatag nga dili madudahan nga nagpasikat. Then also a giving to expect return. Ug ato ginagipadayag nga yes, naagi return ang Ginoo pero dili dapat ma-focus diha ang atong heart, dili sa getting but the giving, nga dili ta mag-expect og return, nga bisag way return padayon ta nga muhatag. Mo nang mga bad or wrong motivation of giving. Adto ta sa naay better motivation, arang-arang nga motive sa giving, but this is not the best motivation of giving. Una nini giving out of guilt, tungod kay guilty, no, mayong ta I have to, kinahanglan gyud ko muhatag, tungod kay kundi ko muhatag guilty ko ani. Unang daghan sa mga preacher nagawali gyud og pag di mo muhatag you are robbing God, nagapangawat mo sa Ginoo. So ang nakadungog guilty, hala nakapangawat ko sa Ginoo. That is not the best motivation of giving. Tungod kay kana nga giving dili siya mulast for a short time only. Kay kung wala na ang guilt, di na pud muhatag. Second, giving out of responsibility. Mo ni usay kini nga motivation, moingon nga I ought to give. It is my responsibility. Responsibilidad ginako na. Kinahanglan ko muhatag tungod kay I have no other choice. It is my duty. Kini nga paghatag makalimit sa atong joy tungod kay ang paghatag duty man o responsibility man, dili man willingly, dili man voluntary, dili man gid siya joyful nga paghatag. Ug usay kini nga paghatag moingon ta nga I've done my part, nahimo na nako akong part, which is legalistic attitude. Then ikatulo, motivated by needs. Daghan gyud ing ani nga motivation nihatag tungod kay nay pagkinahanglan. Yes, giving to satisfy needs is good, maayo gina siya og makita nimo nga walay reluctance ana kay nihatag gyud according to need. But naay di maayo if we don't see a need, dili pud ta mohatag kay murag wala may pagkinahanglan, wala may angay hatagan kung wala tay makita nga pagkinahanglan. Also if we do not agree with the need, para na unsa man ang need, di man gid na need mo nang dili mohatag kay dili man muuyon sa pagkinahanglan tungod kay wala man siya gitag ang iyahang heart. Kini nga motivation dili gid siya best motivation of giving. Then sunod nga motivation is thankfulness. Nihatag motivated by thankfulness nga nagpasalamat gyud sa gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Yes, kini nga giving tinuod maayo gid kay siya, and kini nga giving also causes others to thank God and praise God also. But be careful of this kind of motive tungod kay if we are not aware of the blessings, wata kahibalo sa mga panalangin, wa nato na sense ang panalangin, dili pud ta muhatag. Mo nang malimit ang atong extent of our willingness to be generous tungod kay nag-agad kini sa mga panalangin nga ihatag sa Ginoo kanato. Pananglitan kung karong si manaha wala gid kay angay pasalamatan kay puro man problema karong si manaha, so wala kay motivation to give nining si manaha or nining bulana. Mo nang motivated by thankfulness, that is not best motivation of giving. Adto ta sa best motivation of giving. The best motivation of giving is worship, ang pagsimba sa Ginoo. Philippians 4:18 it says, I have received full payment and even more. I am amply supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gift you sent, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice pleasing to God. Worship is about pleasing, sacrificing, offering, honoring, and glorifying God. Mao na ang best nga motive of giving tungod kay kana nga motivation makapalipay gyud sa Ginoo. Kana nga motivation is an act of worship tungod kay malipay gid ang Ginoo because that is a sign of true commitment ngana sa Ginoo nga lipayon siya, and also an act of trust by offering ourselves unto Him. Kana mao ang tinuod gyud
nga kalipay sa Ginoo. To glorify, to honor, and to please Him. Muna ang worship is a longing to fulfill God's pleasure. Alang lang yun sa kahimayaan o pagdaig sa Ginoo. The best motivation is to glorify and honor God. Ikaupat, lastly, adto ta sa the matter of our giving. Unsa mag-matter diha sa atong paghatag sa Ginoo. Ang paghatag, it is a matter of the heart. Ang issue diha is not about money. O nang ato gyung kanunay nga padayag nga giving is not about money. It's about our heart. It is a matter of the heart. Ang atong text sa last nga verse, ingon diha, and they did not do as we expected, but as they gave themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's will. They gave themselves first to the Lord. Mo na pulong diha. Ilahang gihatag una ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Gihatag nila ang ilahang heart, ang ilahang offering mo ang ilang heart ngadto sa Ginoo. And this is the secret of our giving. Mao kini ang sekreto sa atong paghatag sa Ginoo. Ang paghatag sa atong kinatibuk-an kasing-kasing ngadto gayud sa Ginoo. A heart fully offered to God sa atong pagtugyan sa atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo. He is our number one. He is our priority. Siya gibutang nato nga maogi sentro sa atong kinabuhi. Kung gibutang nato siya sa atong heart, nga siya mao ang sentro sa atong kinabuhi, ang atong heart is right with God. Meaning, siya gyud ang pinaka-importante sa atong kinabuhi. Mo nang ang Macedonian Christians, they love the Lord so much. Mo nang what matter most in our giving is our relationship with God. Ang relasyon gyud diha sa Ginoo, and this is what counts. Mao gini ang magmatter, ang atong relasyon diha sa Ginoo. Ang atong financial decision to give flowed out from our relationship with God. Tanan nga giving stem from a right relationship with God. A right heart, a heart fully committed, fully in love, fully dedicated to God. It means giving out of love. Muna ingon diha sa 1 Corinthians 13:3, if I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames but have not love, I gain nothing. Wala gyud bisan pag-ihatag nato ang tanan ngadto sa mga pobre ug atong ipasunog niya atong lawas, but have not love, I gain nothing. Wala gyud hinungdan. When we give to the Lord, susamara nga kita naingon, I love you, Lord. You are the center of my heart. You are my first priority, my heart's desire. Mao kana ang giving out of love. Mo nang niana nga paghatag, makita nato nga ang paghatag dili na sakripisyo tungod kay kung kita ang atong desire na consume sa usa ka butang, susamaan ang cellphone, tigin nimong inlaba sa cellphone, tingin duta, gusto gid nimo siya paliton, bisag mahal kaayo, dili na magmatter ang kadako sa kwarta, dili na sacrifice alang kanimo kay dako man ang imong desire sa maong cellphone. Mao pud na ang atong paghatag sa Ginoo. If God is our heart's desire, diha gid ma-focus usab ang atong paggasto sa atong mga kwarta. Like the poor widow, diha magasto ang atong kwarta. Nang kalipay gyud sa ilang kasing-kasing, it is their heart desire tungod kay makita gini mo nga they beg for a privilege of giving. They insist gyud sila og nagpakiluoy gyud sila nga muhatag gyud. Mo nang giving is a matter of the heart. Dili lamang a heart fully offered to Christ, but also makita po diha nga it is a matter of the heart tungod kay a heart fruitfully overflowing with Christ. Naga-overflow og bunga diha kang Kristo. Mao na ang overflow dinhi nga gimension ini nga text is not about overflowing with money. It's not about financial overflow. Makita nimo sa Macedonian church nga sa Bible di nimo mabasa nga pag humaghatag sa Macedonian wala niingon nga nadato sila ni increase ang ilahang financial nga condition, wala. Whenever we read Macedonian churches, we read their poverty nga sila pobre gid gihapon. Og diha pod sa poor widow, wala pod giingon nga paghatag sa babae, paghuman niya na idaghan pod ang iyahang kwarta. Wala gyud, but they are filled with love and filled with joy. Puno sila. Unang kung tanaw nato sa kinatibuk-an nga the Macedonian Christians, their pockets were empty, but their hearts were full. Pobre ang ilahang bulsa, pero puno ang ilang kasing-kasing. Puno sa gugma ni Kristo, puno sa kinaiya ni Kristo. Manang kung kini filled with Christ, filled with character of Christ, mugawas gini, mag-overflow gini sa pagkinabuhi matag adlaw. Ug makita gina sa ilang kinabuhi. They are filled with joy. Nag-awas-awas gyud ang ilahang kalipay, nga kini nga kalipay daghay nangita ini. A kind of joy
that many people crave. Joy nga bisag naa sa kapitos, naa sa kalisod, malipayon. Mo nang puno sila niini nga kinaiya. Puno ang ilang kinabuhi mo nang nag-overflow. Nag-overflow sa grasya sa Ginoo. Nag-overflow sa panalangin sa Ginoo spiritual. Mo nang dili lang gyud financial ang panalangin nga gi-mention dinhi. Sa Old Testament gi-symbolize ang blessing material, pero sa New Testament it is spiritual. O makita niyo muna sa Galatians 5:22-23 nga the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, patience. Mao kana ang panalangin nga muawas gyud matag adlaw sa atong kinabuhi. Ug muawas na sa atong kinabuhi makita nato nga puno gid ta sa kinaiya nga makapanalangin sa uban. Puno ta sa kinaiya nga mag-alagad alang sa Ginoo. Mapuno ta sa kinaiya nga matinumanon sa Ginoo. Tungkay mo awas na sa atong kinabuhi. Puno ta sa kinaiya nga andam mo pasensya sa atong isig katao. Puno ta na overflow. Puno ta sa kinaiya nga dili maapektuhan sa mga kalisod karong panahon mo nang muawas na sa atong kinabuhi nga kinaiya. Ug daghan nga panalanginan ug kalipay gina sa Ginoo. Mo nang ang kinatibukan, giving is not about money. It is about discipleship. It is for our growth. Alang yun na sa atong maturity. Tungod kay as we move closer to the Lord Jesus Christ, increasing our love, our relationship, because they gave themselves first to the Lord, they draw closer to God tungod sa paghatag, mutubo gayod ang ilang espirituhanong kinabuhi. Ang bunga is mo increase atong trust sa Ginoo, mo increase pod ang atong joy. Mo na nga masidinyan Christian, puno gayod sa kinabuhi nga naga-overflow. Naga-overflow ang freedom. Free to do the will of God. Free to do what God wants. Mo nang kinabuhi nga mabungahon nga tinud-anay kay walay makapugong sa katuyuan sa Ginoo sa ilahang mga kinabuhi. Mo nang an overflowing life filled with God's blessing. Tungod kay puno sila diha kang Kristo. Tungod kay sila naay hugot nga relasyon hignong Hesukristo ug kini napadayag pinaagi sa ilahang paghatag. Mo nang if there are problem of giving in the church, it is a heart problem. Problema gina sa kasing-kasing. Macedonian Christians has never had a giving problem. Wala gi sila problema sa paghatag tungod kay ang ilang heart focus on the things that matter, which is the Lord Jesus Christ. Mo nang Jesus is their heart desire, their heart is right. When our heart is right, it's easy to give. Because Jesus is their heart desire. Makita nato nga muawas sa ilang kinabuhi, ang kinaiya ni Ginoong Hesukristo. Mao nang ninintag na usab gini ka opportunity usab ngani kanato nga mo experience ani nga panalangin, the benefits of giving to the Lord. Ug maangkon lamang nato kana we follow these principles of giving. First, we have to give our lives first to the Lord Jesus Christ. Surrender is the key. Then mutubo atong pagtuo ug mo increase ang atong relationship sa iyaha kini mao gyud ang sekreto sa mabungahon, malipayon ug malampuson nga kinabuhi. Dalaygon ang Ginoo.